Hello, Aries! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Aries. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapos niya hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Uy! Okay lang yan. Maaaring ang sa susunod na reading, soli natin to, masyadong marami. Sorry. Maaaring sa next na reading ang siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito bukod syempre sa algorithm. After that algorithm, there's no such thing as coincidence daw. So, may dahilan. Meron maaaring mensahe sa isang card, sa dalawang cards sa kabuuan, o pwede din na dito sa oracle card na ito. Ito po ay kahit kanino, kahit sino, hindi mo kailangan maging certified tarot reader para maintindihan ang oracle card kasi pwede kayong bumunot ng oracle card everyday. So, quick message para sa'yo, guard the nesting ground. Meron kang isang bagay na pinoprotektahan o meron kang kinakailangang pag-ingatan itong May. Mamaya bubunot tayo ulit ng mensahe after the reading. Pero sa ngayon, it seems like, marami kang ari-arian. Nanganganib ang iyong mga pag-aari o pwede din na anything that you hold dear in this relationship. Yung iba sa inyo, maaaring maghihiwalay sa kanyang partner at nanganganib ang kustodiya mo sa bata. Nanganganib ang property sa pinundran nyo parehas, maaaring may legal battle. Pero pwede din na yung iba sa inyo, trapped ka in a relationship na hindi naman sa hindi mo ginusto. Kasi nga, nandiyan ka for a reason, minahal mo yung tao. Pero merong mga bagay na sadyang I don't know, take advantage ka. At para sa'yo, ay mong isipin na tinitake advantage ka. Pero for some reason, nararamdaman mo talaga na para kang nakakulong sa isang hawla at hindi ka nabibigyan ng oportunidad para, I don't know, ipaglaban yung sarili mo, para magdesisyon para sa sarili mo. Pero Empress is such a good card to start your reading. Kasi ibig sabihin, you are abundant. You are full of miracle, swerte ka kumbaga. Lahat ng milagro na ipinagdarasal mo ay binibigay sa iyo ni God siguro dahil Aris, ikaw ay isang mabuting tao. Ang Aris na nakakapanood nito ngayon, nung kausap ko ngayon, kakonek ko na Aris ngayon, ay isang mabuting Aris. Ginawa niya ang lahat para magbigay, ginawa niya ang lahat para siya ay hindi magdamot sa iba. Ngayon, itong Queen of Wands dito na reversed, ikaw to, pero why do I feel like ibang tao to? Pwedeng mother-in-law mo ito, pero pwede din na ikaw to. So, kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate. Kung ano man yung, kung titigan yung, hindi ako na parang faceless yung channel ko kasi para sa akin, ang tao nanonood ng reading, maganda nakita niya yung cards. Kasi yung interpretation namin ko na tarot reader ay maaaring iba sa anumang mensahe na pumapasok sa inyo as you see your cards. Pag tinitigan mo, lalo na kung face to face, in person, pag pinapatingin ko yung card dun sa binabasahan ko, merong papasok sa kanya na mensahe just by looking this card. Bawa, itong card na to, makita mo, tingnan mo, you are trapped. O pwede din na kumbaga nagbubulag-bulagan sa mga bagay na nakikita natin in this relationship, pinagtatanggol pa rin natin yung partner natin kahit siya ay nasa mali na. O pwede din tayo ay nag-overgive o bigay ng bigay since tayo ay abundant, sagana sa mga bagay-bagay. Very generous tayo sa ibang tao. Now, this Queen of Wands right here, I feel like ibang tao to, pero pwede din na ikaw. Ang energy ng Queen of Wands in reverse ay my way or the highway. Alam mo yun, gusto niya, may vision siya of the future, pero gagawin niya lahat ng tao sa paligid niya ay pupwersahin niya na sundin kung ano yung vision na yon. Parang gusto niya on board lahat ng tao. Two of Wands in reverse, natatakot ba tayo sa pagdesisyon? Decision? Pwede din kasi na yung iba sa inyo, may plano na umalis sa relationship na 'to or may plano na mag ibang landas ba.
Kasi you feel so trapped all your married life, halimbawa, or this relationship, during the course of this relationship, para ka lang nasa hawla, hindi mo ma-express fully yung sarili mo. And so parang ano, alam mo yon, yung hell hath no fury, shall a woman scorn. Ang babae gagawin ng lahat para, kung babae ka ha, gagawin ng lahat para tiisin. Magtiis, magsakripisyo, magbigay. Pero pag umabot na sa punto na hindi na kaya, hindi yan susuko ng mabilisan. Iindahin niya yan. Pero pag sumuko na ang babae, ito ay dumating na sa punto na sobra na, nuknukan na. So, maaaring dismay, yun ang punto na kinakaharap ni Aris ngayon. Kung ikaw naman ay lalaki, pwede din na ikaw ay, yung energy ay ganun pa rin, mapagbigay, abundant, pwede din na may bagong baby, pero hindi mo inexpect ito at iniisip mo na parang matatali ka na. Yun, ang matatali, may pangamba, natatakot na mapagsabihan na to level up. So, ikaw, Aris, ay meron pang, parang at peace ka, kung meron mang hinihintay, meron ka mang hinihintay na desisyon o sign from the universe, hindi ka masyadong apektado ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kasi at peace ka na may mga bagay na kailangan pang pagpasensyahan o kinakailangan pang hintayin. Yung iba sa inyo, kung babae ka, maaaring ikaw ay buntis. Empress is also a card of fertility. Pero same energy, feeling mo siguro, hindi ka pa handa, pwedeng yung iba sa inyo, yun din yung pakiramdam, feeling mo matatali ka. Matatali ka sa isang obligasyon na hindi ka sure kung equipped ka o hindi ka sure na mapaninindigan mo ng tama. It's a period of wait, pero itong period na to ay graceful ka enough to embrace this period of waiting. Kaya sabi ko, parang feeling ko, hindi ikaw tong Queen of Wands. Pero yung iba sa inyo, pwedeng makarelate na ikaw yan. Kasi nga parang trapped ka na. Parang alam mo yung naiipit ka. Naiipit ka, push to the ground ka. Dahil naiipit ka, natatakot ka, hindi mo alam kung anong ganap, anong mangyayari, may uncertainty, and so parang nagla-lash out ka na, marami ka nang, nagiging demanding na, marami nang hinihingi, pwedeng ganun. Pero feeling ko ibang tao talaga yan eh. Why do I feel like, kasi Aries energy yan eh, fire, pero rising above it, tao pa rin si Aries, kahit pa action-oriented siya, nagagawa niya kung ano yung gusto niya, at successful siya in more ways than one, pero tao pa rin si Aries at meron pa rin mga bagay na parang feeling niya hindi siya equipped, hindi siya confident enough para gawin yon, hindi siya ganoon kagaling. Pwede din na hormones yan. Pero yung energy na napipick up ko dito, kahit pa ikaw to, yung energy na napipick up ko is grace. Grace talaga, financial stability. Pwede din na yung iba sa inyo torn between ano, kung ipupursu ko ba yung career ko, pero buntis ako ngayon, o magsistay ako sa relationship na I feel so trapped naman. Pupursu ko ba yung mga gusto ko in life, or pwede din na gusto magwala ni Aris kasi nga nabuntis siya, or merong baby on the way, lalaki ka man o babae, may baby on the way, marami pang gustong gawin, and parang feeling niya nararatel o na, kumbaga, napapaisip ka kung it's a period of rest for you, napapaisip ka what are your next step forward. Pwede din na a period of loss or yung for the longest time wala kang trabaho, hindi mo alam kung paano i-sustain yung pamilya mo o paano makikipag-date kung hindi man married. Pero ngayon it's over kasi may period of success ulit si Aries. Yun nga lang merong mga bagay na parang feeling mo hindi tama para sa'yo, hindi right for you.
may pangamba na mauubusan ulit ng panustos, may pangamba na mali off ulit, may pangamba na i-ghost ulit ng partner o iiwan ulit ng partner, or may pangamba na may mga tao na alam mo yun, maghuhut-hut. Yung iba sa inyo, kaaway nyo yung mother-in-law nyo. Family or barkada na parang BI dun sa partner nyo. Pwedeng ganun eh. Pero ingat ka, Aris, na i-accuse mo yung partner mo na nagpapa-brainwash siya. Kasi huwag mong kalimutan na may utak din naman yung partner mo. So, meron siyang sariling desisyon. Pwede din na yung iba sa inyo na-ghost nga in the most recent past, iniwan ng partner, pero ngayon, unti-unti nang nakakaraos. Malayo na, pero malayo pa, kumbaga. Marami pang kailangan pagdaanan at maaaring maraming pagkakataon na napanghihinaan kayo ng loob, dinadoubt nyo yung sarili nyo, dinadoubt nyo yung skill set nyo, dinadoubt nyo yung kakayahan nyo na mag-provide sa mga mahal nyo sa buhay. Pwedeng ganon. At, pero maganda yung Queen of Coins dito. Pwedeng ikaw to, meron kang earth sign sa iyong chart, pero pwede din na ito yung nanay mo. Kung kaaway mo yung mother-in-law mo, meron kang dito nanay na sumusuporta sa iyo at hinahayaan lang na ikaw ang magdesisyon sa mga bagay-bagay. Nandito lang to support you. Taurus, Virgo, Capricorn. Merong tao sa buhay mo, Taurus, Virgo, Capricorn na very stable, grounded at tinutulungan ka nila para ma-ease yung burden mo na parang nasa iyo ang lahat ng mabigat ang mga ganap. Meron ka sigurong hinihintay na, I don't know kung ano yung hinihintay mo. Hinihintay na mahanginan. Hinihintay mo na na magkaroon ka ng lakas ng loob para iraos kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Sa mga ingay na naririnig niyo po sa paligid, pasensya na po. At medyo mawawala ang momentum natin kapag pinos pa natin. Anyway, the period of waiting may soon be over. At the period of yung loss na parang poverty, kasi poverty to eh. Pwedeng poverty mindset. Maraming pangamba. May kinalaman sa pera. Pwedeng missed opportunity sa pera. Pwede din na kung kailan ka magkakaanak, doon ka pa nawalan ng na-lay off sa trabaho. And so, parang feeling mo hindi nakakatulong sa'yo yung partner mo. Nauubos lahat ng ipon, nauubos na rin yung kumpiyansa baga sa sarili. Which is very, very weird for an Aries para mawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero para mawala ng kumpiyansa sa sarili si Aries, it means something. Ibig sabihin talaga, mabigat ang pinagdadaanan ni Aries. Ingat ka na magpadalos-dalos, ingat ka na idadamay mo sa hindi pinag-isipang plano ang mga tao sa paligid mo. Kung meron kang kaibigan na Taurus, Virgo, Capricorn, maaaring sila ang makatulong sa iyo na makaraos, hindi lamang makaraos para mawala sa utak mo yung bigat ng mga pangyayari o bigat ng iyong mga pinagdadaanan ngayon. Pero maganda na nag-umpisa ka sa Empress, Abundance, Fertility, Milagro, ang siyang parating sa iyo. Huwag kang mapaghinaan ng loob at tama lang na kung naghihintay ka ng sign, naghihintay ka na ng kasagutan, huwag kang magpadalos-dalos sa mga bagay kasi maaaring lalo kang mawawalan ng pera at lalo kang maubos yung resources mo, energy mo, yung mag-overthink ka lang kung mamadiliin mo ang mga bagay-bagay. Pwede yung iba sa inyo kasi natatakot na ewan ko makipaghiwalay, tingnan mo, transition pa. Imago. Yung period ng nasa pupa pupa ba yun? Yung bago maging butterfly, yung uod, tawag doon imago. So, you are in that phase na, alam mo yon yung hindi pa komportable, yung uneasy pa, may paghihintay pa, meron pang, alam mo, hindi ka mapakali, parang ano na nangyayari, hindi na ako sigurado sa future ko, uncertain na mga bagay-bagay, natatakot akong gumawa ng move kasi baka magkamali na naman ako, natatakot ako na maghintay lang sa wala.
So, anong next move ko, hindi ko alam. Pero this is an affirmation na nasa period ka ng transition. May mga bagay na kinakailangan lang nating hintayin o meron ding mga bagay na, alam mo yun, parang ginagawa kang isang, parang tinitraining ka. It's a training period. Maaring May lang, ang 1 month lang yung training period mo para makapaghanda ka na tumibay ang loob, makapaghanda ka, makapag-ipon ng konti para mag-transition into the next phase. Pero kung ang daming alanganin ngayon, pero ito ay affirmation na magiging, kumbaga, you will rise above it. At magiging, kasi, ano nga, imago nga eh. So, magiging butterfly, di ba, after. So, a better version of you is coming. So, isihan mo lang. Isihan mo lang and wag mo gumawa ng desisyon na maaari mong i-regret after. Wag ka magpadalos-dalos. Alam mo yun, yung naghihintay ka, no? Tapos hindi ka na makapaghintay, gagawa ka ng isang bagay na ano, halimbawa mag-i-invest ka sa isang bagay na hindi mo fully na pag-aralan just because FOMO ka. O kaya just because parang nai-insecure ka na, shit, mawawala na ako ng pera, kailangan ko na sigurong tanggapin to. Yung ganun, wag masyadong, give it some time. Let's say, 1 month, ultimatum, May lang. Bigyan mo lang ng time yung sarili mo this May na maging butterfly ka. Alam mo yun? Na mag-transition. Nagka-transition ka, so relax ka lang. Darating ka din dun sa phase na makakalaya ka. Kung meron kang kaibigan na Taurus, Virgo, Capricorn, baka gusto mo siyang i-meet, catch up ka kasi kailangan mo ng grounding energies ng mga earth sign. Sila ang magsasabi sa'yo na parang, "Ops, wait lang, huwag kang magpadalos-dalos, Aries, masyadong mapusok, masyadong fierce, masyadong malakas ang loob, isihan mo lang, baka umulit na naman." Sila yung yung kaibigan mo na magbibigay sa'yo ng sage advice. So, lapit ka sa kanila. Maaaring kailangan mo lang mahanginan, mahulasan, para hindi tayo gumawa ng bagay na padalos-dalos. So, kung buntis ka, baka hormone, sorry, bulol ako. Hormones na ang daming kapraningan nagaganap. So, yun. Relax ka lang, Aris. You are being molded into someone better. So, iwan ko na yun doon. Salamat, Aris. And sana makita ko ulit next time. Pasensya na sa ingay. Sa aso ng kapitbahay namin. And see you next time. Ako po si A. Bye-bye.